Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong dalawang topic na pag-uusapan, 'no. Ito yung regarding dun sa Sierra Madre, 'di ba? So, this past few days, maraming, ah, pumupuri o maraming ano, maraming tama ba yung word na pumupuri o maraming nagbibigay pugay sa Sierra Madre kasi di umano daw, pinrotektahan tayo nung Sierra Madre dun sa nakaraang bagyo. Now, merong storm chaser na binasag ang ano eh, no? Panira ng trip eh, di ba? Parang nakikita ko sarili ko dito ah. Merong isang storm chaser na binasag ang paniniwala ng mga Pinoy sa Sierra Madre. Sabing ganon, nung ano, wait lang ha, tingnan natin yung mismong post. Sabi ganon kasi dito, Storm Chaser Josh Mordgman. Tama ba yung basa ko? Sorry kung mali ha. Ay, hindi. Morgerman o whatever kung ano name ni Josh na lang. Clarifies claim that the Sierra Madre Mountains, dali lang may nagme-message sa akin ng ano ko ano ng mga uh, wait lang. Ano nga ba yun? Kasi naman may nag-message sa akin eh. So, ang sabi ni Sir Josh, yung Storm Chaser. When you say Storm Chaser, may misconception dito eh. Ang akala ng iba kasi sa storm chasing, yung thrill lang, yung mai-vlog mo. Pero kung mapapanood nyo yung ano, yung Twister, yung lumang movie, I think 1998 ba? Twister? 1997? Basta 90s yun eh. Hindi ko na naabutan yun ha, pero na-download ko sa ano, kasi 'di ba may bagong movie na Twister, so kailangan panoorin ko yung original. 'Di ba? Kung mapapanood niyo 'yon, ang main na trabaho ng mga storm chasers ay mag-collect ng data sa ano, mga data. Mag-collect ng information regarding sa storm kasi nga nabalitaan itong darating na bagyo ay malaki talaga, 'di ba? Yung ano, kaya pumunta dito si Sir Josh. So, ang sabi ni Sir Josh dito, tingnan natin yung full story dito sa PEP, no? Dinebunk niya daw yung claims ng mga Pinoy. Bagal naman ng ano. So, ito. Sabi dito, binasag ng American storm chaser na si Josh, uh, George, Mogerman ba? Basta si Sir Josh na lang ano, ng ice cyclone ang paniniwala ng karamihang mga Pilipino na malaki ang kinalaman ng Sierra Madre sa paghina ng Category 5 Super Typhoon Uwan. Nang baybayin nito ang bahagi ng kabundukan sa Hilagang Luzon. Nakita ni Morgerman ang social media posts ng mga Pilipino na nagpapasalamat sa Sierra Madre dahil pinahina umano nito ang mapanganib na bagyo na may international name na Fungwong. Sa pamamagitan ng isang Facebook post ngayong Lunes, Nobyembre 10, 2025, binahagi ng storm chaser ang kanyang kaalaman. Saad ni Morgerman, many folks are posting misinformation about Sierra Madre Mountains in the Philippines. Let me set the record straight. The Sierra Madre chain weakens typhoons after they make landfall on the east coast of Luzon. These mountains do not protect the east of Luzon, which regularly experience same of the strongest tropical cyclone impacts in the world. Hindi niya naman sinabing hindi pinahina. Ang sinabi niya lang, hindi, do not protect the east coast of Luzon. So may sinabi dito yung ano yung sa Philstar naman, yung sabi ng DOST naman, 'di ba? DOST sa atin to, no? Yung storm chaser debunks myth on Sierra Madre's typhoon. So ito naman ang sinabi ng DOST natin.
sabi gano'n dito, the Department of Science and Technology, DOST, and American storm chaser Josh Morgerman have explained the long-held belief that the Sierra Madre mountain range is fully shields Luzon from typhoons. Morgerman, who is in the Philippines to document Super Typhoon Uwan, said that the Sierra Madre weakens cyclones after they hit land. It does not protect. While Sierra Madre weakens cyclone. Oh, contradicting naman itong article na to. Sinabi ni Morgerman, napapahina niya ang cyclone. Pero ang sabi dito sa PEP naman, 'di ba? Hindi daw sinasabi ni Morgerman na na dinibunk daw yung pinahina umano nito ang mapanganib na bagyo. Ayan pinahina umano nito. Pinahina siguro, magkaiba yung pinahina sa pinrotektahan eh. Kinonfirm ni Morgerman na pinahina. Pero hindi niya ma-fully protect. 'Di ba? The post is similar to Morgerman's comment citing a 2023 study published in the Philippine Journal of Science by Drs. Jerry Bagtasa, blah 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 blah. According to the study, the Sierra Madre can help reduce wind strength. Di nakatulong pa rin, 1% to 13%. But cannot fully shield Luzon. May protection din. 'Di ba? Hindi lang 100%. 'Di ba? Parang yan eh. 'Di ba yung vaccine, may din yan, may percentage din ng niya, ng ng effectivity. So meaning parang 'di ba? Pero let's say sabihin na natin na sabihin na nating hindi totoo yung mga kumakalat na kinakalat ng Pinoy na thank you Sierra Madre, ganyan. Kung akong tatanungin, mas maganda nang isipin ng Pinoy na yun eh. Alam niyo kung bakit? Dahil iisipin ng Pinoy na yan ang nagpo-protect sa atin, papahalagahan ng mga Pinoy yun eh. 'Di ba? May maganda naman magiging epekto nun eh. Partially true din naman na nakakatulong talaga siya. 'Di ba? Kinonfirm naman ni Morgerman talaga na nakakapagpahina talaga kahit ng DOST. Sapat na 'yon. 'Di ba? Sapat na 'yon. Tsaka kung iisipin mo, hindi nakakatulong din talaga siya na inuulit ko lang nakakatulong talaga siya na maprotektahan ng Sierra Madre din. Hindi lang dahil kailangan siya sa bagyo para if ever may magtatangkang magmina, 'di ba? Hayaan niyo na yun. Mga harmless na claims. For me, mga harmless na claims na hindi ganun naman, kasi hindi naman siya 100% misinformation eh. May katotohanan din naman kahit konti. Sana hinayaan na lang. 'Di ba? Para pag natatak sa isip ng mga Pinoy yun, pagbababuyin yung bundok na yan, magagalit na yung mga tao. Kasi papahalagahan na nila eh. Pero dahil sa di malamang dahilan na, ewan ko, siguro, gusto niya lang i-correct, pero unnecessary eh. 'Di ba? Ako, nung nababasa ko yung mga post na yon, yes, medyo skeptic din ako, pero naisip ko kasi, okay na yan. At least kahit papaano, matututong magpahalaga yung mga Pinoy sa nature natin. 'Di ba? Sa akin, harmless ito. Kung kahit na dapat hindi na pinalaki, Hindi niya na pinalaki yung issue. 'Di ba? Thank you. Kahit ba naman sabi mong 1 to 13% lang 'yan, tulong pa rin 'yan. 'Di ba? Kumbaga halimbawa,
nangangailangan ang mga taga Cebu ng tulong, yung mga nabagyo at nalindol. Kahit ba naman sabihin mo na nagpadala ka ng 500 dun sa charity, tulong pa rin yun. 'Di ba? It doesn't matter kung 1% o naka-ano pa rin siya, nakatulong pa rin siya. Kaya sana lang, hayaan nyo na yan, let go nyo na. Tama man si Morgerman, mas gusto ko na yung isipin ng Pilipino na nakakaprotekta ang Sierra Madre. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, diyan mag-i-start yung pagpapahalaga ng mga tao sa kalikasan. 'Di ba? Lalo na yung may mga nagkakalat na yung may ano AI na picture ng Sierra Madre, ng Cordillera, ng ano, gusto ko na 'yon. Yung tratuhin ng mga tao na superhero yung mga 'yan. Kasi mamahalin nila 'yan eh. 'Di ba? Kaya pag may darating na may magwawalang hiya sa mga bundok na 'yan, pati mga tao magagalit na. Maganda ang maidudulot nun. 'Di ba? Sometimes no, hindi rin maganda yung masyadong idealistic eh. Minsan may mga bagay na kung hindi naman siya ano, hindi naman siya makakadulot ng ano no, makakadulot ng masama or makakaano naman siya, magiging eye opener naman siya. Huwag niyo nang kontrahin. 'Di ba? Parang katulad nun ano, naglalabas kami ng information regarding kay FLM. May mga nag-leak ng audio. May mga away pa na makakasuhan ka diyan kasi 'di ba? I don't give a fuck. As long as na nalaman ng tao ng totoo na yung tao na yon ay ganun ang pag-uugali, na marami siyang mabibiktima, mas makakatulong kasi yun eh. Kung mademanda man kami sa nilalabas namin or ano, hayaan nyo na. 'Di ba? Salamat po sa pagkikare. Pero yung minsan ano, yung technicalin ka dahil wala naman, 'di ba? Parang ang lalabas pa eh yung manloloko pa yung ano, yung manloloko pa yung kailangan pahalagahan kaysa sa mga taong nagsasabi ng totoo, 'di ba? 'Di ba minsan bawas-bawasan ang pagiging idealistic. 'Di ba? Kung hindi naman siya ano, hindi naman siya sometimes sa buhay ganun eh. 'Di ba? For example, ganito no. Naranasan ko lang nung mga nakaraang actually kanina. May pinuntahan ako eh. May isang daan na ano, na sarado. One way. Kasi dito sa kabila ginagawa eh. Dati two-way yun eh. Ano, malilate na ako sa meeting. 'Di ba? Siyempre no, kahit pa sabihin mong one way, tas kilala ko pa yung mga tao na madadaanan ko, pinakiusapan ko na baka pwede naman ako dito, malilate na po ako. Sige, bilisan mo lang. I know, mali yung ginawa ko. Na lumusong ako doon sa one way. Mali yun. Pero sometimes no, sa buhay ng tao kasi, hindi pwedeng laging idealistic ka eh. Kasi kung magiging idealistic ako sa part na yon, susunod ako dun sa kabila no, matraffic, 'di ba? Anong oras na ako, baka mawalan pa ako ng deal. 'Di ba? Yun lang ang gusto kong ano, kung nailulusot naman at wala namang maabala, total kahit one way yan, wala naman dumadaan, napakiusapan ko naman yung nagbabantay, nakapwedeng dito na ako dumaan. Nakukuha niyo ako? Hindi. 'Di ba? Alam mo yun, di ba? Sometimes kailangan mong gumawa ng mga ganong bagay eh. Hindi naman siya sa level ng ano, ng kademonyuhan. 'Di ba? Yes, tatangin mo, yung pag one way mo ba, tama ba yun? Mali yun, mali. Pero sometimes kailangan natin gumawa ng ganong bagay. If magigets nyo, kung wala namang naaabala, wala namang ano, now, kung halimbawa nagpaalam ako doon at hindi ako pinayagan, di wala akong magagawa. Doon ako sa tamang daanan pupunta, 'di ba? Ba't tayo napunta sa daan? Ang sinasabi ko kasi, nagbibigay lang ako ng analogy para maintindihan natin ng kahit papaano yung mga bagay. Na hindi sa lahat ng oras maging idealistic tayo. 'Di ba?
Pagka ganyan ka, 100% na idealistic ka, gugutumin ang pamilya mo. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Magugutom ang pamilya mo. Kasi sa real world, survival of the fittest eh. Pero ang sinasabi ko kasi, yung hindi ka naman makakaabala. 'Di ba? Pero kung sa tingin mo, maraming magsasuffer dahil sa gagawin mo, for example, no, may pila. May pila dun sa, kahit sa ATM, ano, sisingit ka. Siyempre, unfair naman dun sa matagal ng pumila. Huwag mong gagawin yun, siyempre. Pero kung, halimbawa, wala namang maaabala, di ba? Sana nagigets niyo ibig ko sabihin. Kaya effort na effort ako magpaliwanag eh. Kasi napapansin ko, sa mga last videos ko, parang ang hirap makaintindi ng iba. Diba? Sumusobra yung pagiging idealistic. No? Katulad noon, ano, naglabas ako ng video ni FLM na never before seen. Pero publicly available ng matagal na at yung channel na yon, si FLM din nag-promote. Aawayin ako na, yung shinare mo na yan, ano, illegal yan kasi yan ay private video na ngayon. Di ba, man? I mean, kapag hindi naman magre-reklamo yung at yun naman ay para maging aware yung mga tao, di ba? Sometimes you have to make sacrifice eh. Sana maintindihan nyo ako, no? Pero hindi ako galit sa inyo. Humingi ako ng tawad doon sa nabara ko kasi sometimes, no, parang alam mo yun, ina-antagonize ka sa kabila ng nilalagay mo na sa peligro yung ano mo, yung pagkatao mo, pwede kang maipapatay, pwede kang makasuhan dahil sa ginagawa mo, for the sake na malaman nyo yung totoo, i-antagonize ka pa. Diba? Yun ang pinakamahirap sa part ng nagsasabi ng totoo. Diba? Kasi yung mga batas na yan, yung anti-wiretapping law na yan, yung mga ano yan eh, technicalities na lang yan eh. Diba? Di ka ba makasuhan yan? Kung makasuhan, di kasuhan. Wala akong magagawa eh. Ginawa ko yun eh. Pero saan ang makita yung value doon? Yung nilalabas na information na yun ay makakatulong para maging aware ang lahat. Diba? Anyway, proceed tayo, no? Next. Ito naman si Philippine Looper. Ano ba ito? Ano ba itong? So, ito. Ibating. Bawalawakan na, bawalawakan. Celebrity na celebrity eh. Bawalawakan. Pero pag chicks yan yata, pwedeng humawak sa kanya eh, no? Diba? Tapos meron pa dito ako na, may napanood pa akong video dito. Pakita ko sa inyo. Dito ako nabwisit eh. Kahit kailan hindi ko maiintindihan itong ganito. Ano ba yan? Yung binibigyan siya ng something nung tao tapos parang wala siyang pakialam. Yung personalized sana ba yan? Ipapakita ko. Bagal naman kasi ng internet ko. Sorry ha. Mabagal. Yung sa Philippines. Ito. So, dito ako nabwisit sa kanya. Sa totoo lang, ngayon ko lang siya nakilala eh. May nagbigay kasi sa kanya ng mo na yung ngalan. From gift So, CJ. ang binigay sa kanya dyan, mga personalized, yung pinag-effortan na i-personalize na para sa kanya. So, ito, no? Gipahatag sa imuha ang girlfriend. Di ba binigay sa kanya? Admirer. Open mo na yung ngalan. From Gifts by CJ's. Kini, oh. Para asa din mo ibutang imuhang, Philippine Itsura niya, oh. Looper. Naapa? Asa na to? Naapa, oh. Ferdinand. From by CJ's.
Picture yan. 1, 2, 3, smile. Gulong-gulo eh. Hindi ito, no? Naiintindihan ko yung pagpapakototoo. 'Di ba? Kasi sasabihin naman, alangan naman plastikin niya yun kung hindi niya naman talaga gusto yung binigay. No. Hindi eh. Sometimes, may mga, buti nga may fans ka eh, 'di ba? May mga fans ka na kailangan mo talagang pahalagahan dahil yun ang sumusuporta sa'yo. Kumbaga, utang mo yan sa mga fans mo. Sa mga, kaya nga 'di ba, hangga't maaari, paggabi, sorry ha, this past few days hindi ako nakapag-shoutout eh. Pero kung kakayanin ko mag-shoutout, shoutout ko kayo dahil kahit pa paano gusto ko namang maramdaman nyo na na-appreciate ko kayo. Kahit ba naman, sige, aminado nakakatamad mag-shoutout, babasahin yung mga comments. Pero hindi eh. Kasi yun ay tinuturing kong obligasyon sa inyo yon, sa aking, yung mga nagtsatsagang manood sa akin. Diba? Just imagine, gugulin nyo yung oras nyo sa kakapanood nyo sa akin. Binigyan nyo ako ng oras. Malaking bagay yun. Diba? Lalo na ito, tong ginawa na to. Imuhang girlfriend. Yung pinersonalize ka, tapos ganyan ang ganyan na itsura mo. Abay, kahit hindi akong nagbigay dyan, mabubwisit ako sa ganyan eh. Admirer, openin mo na yung ngalan. Kasi yung mga gumawa niyan, yung mga personal items na gumawa niyan, pinag-aksayan ka ng panahon, boy. Hindi lang time ang pinag-aksayan sa'yo, pera din, magkano yan, oh. Kahit pa sabi mong 100 pesos, isa niyan eh. Pwede nang ipambili ng 1 kilong bigas nila yan eh. Tapos ibinigay sa'yo, priceless yan. Diba? Tapos ganyan ka umakto, para kang gago. By CJ's. Na Diyos ko, hindi karapat dapat maging to. Hindi, sa totoo lang, ito yung mga tagpong nakakabwisit. Yung ganyan. Kailangan maging grateful ka kasi blessed ka dahil maraming nagmamahal sa'yo. Baka sa ibang influencer dyan, kahit magtatatambling-tambling na, nagmakaawa na, walang mahihitang ganyan. Diba? Yung itsura niya pa parang tanga. Kakainis. Di ba, men? Anyway, so, next. Ito, di ba, doon sa nangyari doon sa Negros, nag-public apology siya. Pakinggan nga natin yung public apology to ni Sir Philippine Looper. Ano sabi niya? Hindi, ito pala. Walang sound yun eh, ito. Gross. Pasensya na kung medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Humingi ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan. Paliwanag ko na rin, no? Kasi huwag ka na mag-explain, men. Diba? Kasi pag nagpasensya ka, tinatanggap mo na mali ka eh. Well, ano ba yung explanation na gagawin mo? Kaya medyo nahirapan akong ikutin yan eh. Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salitang pumasok sa akin dyan. Nag-ano ka na nga eh. Ibig sabihin tinanggap mo na yun, nag-apologize ka na. Pwede siguro mag-explain ka kung bakit mo inakto yung ganong bagay. Pero yung magaganyan ka pa. Naglalakad kami sa Makin ng Loob. Ikaw ba naman sabihan ng... Diba, huwag ka magsalita ng ganyan. Diba? Pwede mo sabihin, explain mo. Yun po ay bugso lang ng damdamin ko. Pasensya na. Dahil pero yung sabi, ikaw ba naman ang sabihin ng bang apology? Ay, ako. Si Philippine Blooper. Palamunin ng bayan. Ang loob doon, nasundan pa nga doon sa nasa LGU. Nagsalita na kasi ng ganyan dahil nakupalan na sa'yo. Kasi kung hindi naman nakupalan sa'yo, sa totoo lang, kasupo-suporta naman kasi talagang ginagawa mo din. Diba? Malalaman din naman ng tao yung sacrifice na ginagawa mo eh. Pero nakupalan kasi sa'yo, automatic yon, marami ng masasakit ka maririnig dahil nakupalan sa'yo.
'Di ba? Now, ito, nadeklara ka ng persona non grata, men. Ito, no? Ferdinand de la Merced as persona non grata in the province of Negros Oriental, seconded by all of the board members. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Nako. Ito ha, sa totoo lang naman, yan ay, ang pagiging persona non grata ay declaration lang naman yan. 'Di ba? Tinanong si Attorney Him regarding diyan yung kinakausap naming attorney. Wala namang ano yan, wala namang, I mean, sa legal, wala naman siya yan ay deklarasyon lamang. Pwede nilang dahil hindi siya welcome, siguro pwede nilang tanggihan, serbisyuhan siguro ng restaurant or kung ano man nandun. Pero hindi nangangahulugan na hindi na siya pwedeng pumunta na Negros. Yan yung misconception din ni Pura Luca Vega eh. 'Di ba? Si Pura Luca Vega, kilala nyo? Yung nagdamit ng Jesus Christ tapos ginawang katatawanan yung ama namin habang siya'y gumaganon-ganon. 'Di ba na persona non grata siya sa mga lungsod? San Juan yata na persona non grata siya, Parañaque, 'di ba? So ang pagkakaalam ni Pura Luca Vega, parang ang sabi niya gano'n, wala namang kwenta yung persona non grata eh. Nagpa-picture siya dun sa isang syudad. Nandito ako, hindi naman ako pinipigilan eh. Parang gano'n yung sinabi niya. Wala yun. I mean, walang yun. Hindi ka naman talaga pipigilan. Makakapunta ka talaga doon. Kasi ang pinaka-point pag diniklara kang persona non grata, parang sinasabi ng isang lugar na sinusuka kanila. Yun ang nakakahiyang part doon. 'Di ba? The fact na pagsigawan ng isang lugar na hindi ka welcome sa kanila, doon ka dapat maapektuhan, hindi dahil kaya mo pang pumunta ulit doon kahit person. Hindi yun. 'Di ba? Yun dapat ang itatak mo sa kukote mo na sinuka ka ng buong bayan. Yun dapat ang tumatak sa'yo na, putya, meron palang isang lugar na yamot sa akin. Meron palang isang lugar na galit sa akin, na lahat ng tao doon sinusuka ako. Yun ang nakakahiya sa part mo. Hindi dahil pwede ka uling pumunta doon. Hindi ito inutil. Actually, big deal ito. Big deal ito sa pagkatao mo. Yung tuwing makikita ka na, ay, ikaw yung ikaw yung sinuka sa Negros. Nakakahiya yan. 'Di ba? Huwag niyo sabihin na, kasi may mga nagsasabi, wala naman yan eh. Hindi, big deal yan. Yung parang may mga lugar ng alanganin ng magtiwala sa'yo pagka ganyan kasi may hindi ka magandang ginawa doon sa isang lugar. 'Di ba? Anyway, mga kababayan, yan lang naman pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.